Hindi na nagbigay ng warning pa ang Israel Defense Forces. Biglang inatake nito ang Yemen, lalong-lalo na mga kaibigan ang Sanaa International Airport at Sapul. Wasak na wasak, sunog na sunog ang pinakahuling aircraft ng militanteng grupong Houthis. At ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, responsable ang Iran kung bakit nagsagawa ng pinakabago at napakalaking airstrike ang IDF mismo sa mga lugar na sinasakop ng Houthi sa Yemen. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click mo na rin ang notification button. Napakalaking tulong yan sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Saan kayo nanunood ngayon? Ngayon ay May 29, 2025 at isang napakainit at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng Israel Defense Forces sa Yemen. Ito ay upang paghigantihan ang Houthis sapagat maraming beses na nagsagawa ng pag-atake ang Houthis sa Israel at ito ay nasasangga ng mga air defense system ng Israel at hindi na nakatiis ang IDF. Ayon sa ulat, hindi na nagbigay ng evacuation warning ang IDF mismo sa Yemen at agad itong umatake gamit ang mga advanced na fighter jets ng Israel at pinulbos nito mga kaibigan ang una ng nasira na international airport ng Sanaa. Ang larawan na inyong nakikita ay ang aktwal na footage na kung saan inilabas ng Israel na babalot ng napakaitim na usok. Ito mga kaibigan ang Sanaa International Airport. Malaking sunog ang nangyari at ang pinakamasaklap para sa Houthis mga kaibigan, winasak, nasira, nasunog ang pinakahuling aircraft ng militanteng grupo. Ang ating mga source sa balitang ito ay ang The Times of Israel at ang The Jerusalem Post. Ayon sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, ang Israel ay kasalukuyang nagpoproseso para sa aerial and naval blockade para sa Houthi. At habang ginagawa ito ng Israel, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang IDF at nagsagawa ng isang napakalaking airstrike. Ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu kung bakit nila muling inatake ang international airport ng Sanaa. Ayon kay Netanyahu, maraming beses na kanilang inatake ang airport na ito at hindi pa ito nakakabangon hanggang sa ngayon. Aminado si Benjamin Netanyahu na maraming beses na umaatake ang Houthi sa loob ng Israel gamit ang mga ballistic missiles at marami dito ay pinababayaan lamang ng Israel. At ang lahat ng mga tira ng Houthi, ito ay pinapasabog ng mga air defense system ng bansa. Ayon kay Netanyahu, kapag sila ay naghiganti, mararamdaman ng Houthi ang hagupit ng kanilang puwersa. Dagdag pa ni Netanyahu, hindi raw ito naiintindihan ng Houthi. Naiintindihan na lamang nila ito kapag nararamdaman nila ang greater force na kanilang ipinadala. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang mga naval ship na may kakayanan na harangin ang mga atake ng Houthi ay kanilang ipinakalat mga kaibigan sa Yemen's coast. Ito ay upang harangin ang mga pag-atake na ginagawa ng Houthi sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Ngayon lang ito sinabi ng Israel. Maraming pagkakataon na umaatake ang Houthi sa mga barko na dumadaan dito. Pero ayon kay Netanyahu, lingid sa kaalaman ng iba, meron na rin palang naval ship ang Israel na nakaposisyon sa Yemen. At sinisi rin ni Benjamin Netanyahu ang Iran sa mga ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea at mismo sa loob ng Israel. Kung wala raw ang pagmamando ng Iran ay hindi raw ito gagawin ng Houthi. Ayon sa tala ng Israel, mula nang magsimulang umatake ang Houthi sa Israel nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas,
Umabot na sa 400 na pag-atake ang naisagawa ng Houthi. Halo-halo ito kasama na ang ballistic missiles at drones. Dagdag pa ng Israel na sa mga 400 na pag-atake ng Houthi sa Israel noong July 2024, merong isang Hudyo ang nasawi. Ibig sabihin, sa 400 na pag-atake ng Houthi, isa ang nasawi. Ipinaliwanag rin ni Israel Katz na mula 2024 ay iniwanan din nila ang Houthi at nag-focus ito sa kanilang bakbakan laban sa Hamas at sa Hezbollah ng Lebanon. Bagamat merong ginagawang pag-atake ang Houthi pero hindi nila ito pinapansin. Pero pagtungtong ng 2025, ang Trump administration ay nagsagawa ng napakalaking mga airstrikes sa Houthis. Pero ayon kay Katz, mula nang magkaroon ng kasunduan ang Houthis at ang United States of America na hindi na sila aatake sa bawat isa, ayon kay Katz, ay tila iniwan na rin daw sila ng United States of America. At dahil dito, sila na mismo ang nagsasagawa ng pag-atake sa Houthis ng Yemen. Ayon kay Israel Katz, sa buwan na ito mula noong May 6, 2025, 7 airstrike ang isinagawa ng Houthi sa Israel. Kaya ayon sa Israel, hindi na sila mananahimik. Kaya agad na pinakilos mga kaibigan ang Israeli Air Force, mga fighter jets, refuelers at spy planes ang sumalakay sa Houthis kahapon lamang. Ayon sa ulat ng Al Jazeera na ang naturang aircraft na pinasabog ng Israel ay meron sana itong flight papunta sa Saudi Arabia. Ayon naman sa Sanaa International Airport General Director na si Khalid Al-Saif na ang naturang aircraft ay isang civilian planes. Pero ganun pa man ay sinagot ito ni Benjamin Netanyahu. Ayon kay Netanyahu, this is a clear message and a continuation of our policy. Ang policy na tinutukoy ng Israel ay ito: whoever fires at the state of Israel will pay a heavy price. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, any harm directed at Israel will meet greater force. Nagsalita naman ang leader ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi na kahit daw sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa kanilang lugar ay hindi pa rin daw magbabago ang kanilang stance at solidarity in supporting Palestinians. Patuloy pa rin daw sila na aatake sa Israel hanggang sa ihinto ng Israel ang kanilang mga pag-ataking ginagawa sa Gaza. Samantala, wala namang ibinalita kung ilan ang nasawi sa naturang airstrike ng Israel. Baka naman mamaya-maya ay meron ng ilabas ang Israel kung ilan ang nasawi rito. At yan ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga usapin at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. Samahan mo na rin na i-click ang notification button at malaking tulong para sa akin yan. At sa lahat ng aking mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you at hanggang dito na lamang muna ang video ito. Goodbye!